Paano hindi malugi sa sari-sari store? Ang negosyo mo ba'y sari-sari store? Pero ngayon namomroblema ka na. Masasaktan ka na sa negosyo mong yan. Kasi ramdam mo, napalugi ka na. Tapusin mo ang buong bidyong to. Kasi sobrang importante nito. Malalaman mo dito sa usapan natin to kung paano habang buhay hindi na malugi sa tindahan mong sari-sari store na yan. Huwag mong papalampasin ang usapan natin to. Ilang minuto lang to. Sinisigurado ko sa'yo, marami kang matututunan dito sa bidyong to. Kaya mahalagang tapusin mo ang buong bidyong to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano hindi malugi sa negosyong sari-sari store? Kung gusto mong malaman yan, may kwento muna ako sa iyo. Ang aking inay, naikwento niya sa akin ang istorya ng buhay niya. Kung paano siya nagkaroon ng sari-sari store. Sobrang daming problema ang hinarap niya. At ito ang kwento niyan. Ang aking inay, nag-umpisa. Wala talagang puhunan. Nakapagnegosyo siya ng ganun. Walang pera. Kasi yung tiyahin ko, binigyan ng mga alahas ang aking inay. At yun ang binenta ng inay ko. Hanggang sa kumita na ng kumita yun. Napalago niya yun. At nagkaroon siya ng mga physical store sa mga palengke. Nagtinda siya ng damit. Pagkatapos ng damitan na yun, naging sari-sari store. Nung sari-sari store na, may-ari na ng sari-sari store ang aking inay. Palaging dumarating siya sa puntong gusto na niyang sumuko sa kanyang sari-sari store. Ang daming umutang na hindi na siya binayaran. Ang masakit nun, mga malalapit sa buhay namin, yung mga umutang na yun na hindi na nagbayad. So dun, kami ng inay ko, punit ang puso namin dun. Ang laking perang nawala. Tinakasan, hindi kami binayadan. Nung kailangan kami, pinautang namin. Tapos tatakasan ka lang nung lumobo na yung utang mo. Ganon kasakit ang magpautang na hindi ka binayaran. Iyan ang nadanasan namin. Kaya ang ginawa ng inay ko, sinusolusyonan niya lahat ng problema. Kahit natakasan kami ng mga utang sa tindahan naming sari-sari store, mas lalong ginalingan ng inay ko. Kaya ngayon, sari-sari store namin, magsasampung taon na. At sari-sari store namin, ang pinakamalakas sa buong barangay namin sa panahon ngayon. Sobrang tibay ng pangalan na nabuild ng sari-sari store namin. At yan ang ituturo ko sa'yo. Kung paano kailanman hindi na malugi sa tindahan mong sari-sari store na yan. Palagi mong tandaan, ang mga negosyo, ang mga negosyante, nalulugi lang yan kapag sumuko may-ari. Hanggat tuloy-tuloy ka, sinusolusyonan mo bawat problemang dumating sa negosyo mo. Mapipigure out mo kung paano lalabanan yung mga problemang dumarating. At bawat problema na nalalampasan mo, mas tumatalino ka, mas humuhusay ka, at mas lumalapit ka sa paldo-paldong kita ng negosyo mo. Kaya yan ang gusto kong iwan sa'yo, na ipangako mo sa akin ngayon, na kahit kailanman hindi ka susuko. Kung sakaling may mangutang, kung sakaling mawalan ka ng pera, matraidor ka, okay lang yun. Sa susunod, hindi mo nagagawin yan. Sigurado ako dyan. Hindi ka na muli magpapautang, hindi ka na muli magtitiwala. Mas tatalino ka. Katulad ng nangyari sa inay ko. Sa amin, sari-sari store namin. Bawat isang tao, ang laki ng utang. Ilang tao yun na tinakbuhan, hindi kami binayaran. Gaano kalaking pera yun? Sobrang sakit sa puso namin yun. Ay, inay ko yun eh. Ayoko nasasaktan ng inay ko. Ayoko nalulungkot siya. Pero hanga ako sa kanya. Kasi alam niya ang galaw ng mundo ng pagnenegosyo. Na palaging ganito, palaging may problema. Hindi ito nawawala. At alam niya na bawat problema, masuhusay siya. Kaya laging ko sinasabi, ang inay ko, veterano na yan sa sari-sari store na negosyo. Huwag mong kakalimutan, ang sari-sari store, nalulugi lang yan. Pag sumuko o may-ari. Yan ang palagi mong tandaan. Palaging may problema. Kailangan lang solusyonan ng sari-sari store mo. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangalawa nating paraan para hindi na muling malugi sa negosyong sari-sari store ay ang huwag kang magpapautang, huwag kang magtitiwala, kahit kaano-ano mo pa yan. Yung mga yan, ayaw niyang umasinso ka, ayaw niyang umaangat ka, kaya ang gagawin yan, uutangan ka. Hihilahin ka pa ba ng mga yan? Kahit gaano pa kalapit sa buhay mo yan, dun sila magaling, magpapanggap sila na mabait sa'yo, at doon ka aatakihin. Hanggang sa hindi mo namamalayan, yung pera mo, negative ka na sa negosyo mong yan. Huwag magpapautang. Ang kinita ng sari-sari store, sa kanya lang yan. Ibalik sa kanya para mas umiikot sa kanya ang pera. Kasi ang mundo ng negosyo ay usapang reinvest. Reinvest ng reinvest hanggang sa lumaki ng lumaki ang isang negosyo. So dapat yung pera, alagaan mo.
Huwag mong ipautang, huwag mong ibigay, huwag mo munang itulong. Reinvest muna sa negosyo. Balik sa kanya ng balik ang pera niya ng negosyo. It's all about usapang reinvest. Paulit-ulit ibalik ang kinita ng pera ng sari-sari store mong yan. So ang tanong, bakit ko sinasabi sa inyo to? Kung paano hindi na muling malugi sari-sari store? Bakit ko sinasabi yan? Kasi para sa akin, naniniwala ako. Maraming negosyante ang nalulugi. Sobrang bait. Concern na concern sa sasabihin ng iba. Takot magalit ang maraming tao sa kanya. Yan ang pagkalugi ng negosyo. Diyan nalulugi maraming negosyante. Takot. Sobrang bait. Takot sabihan ng iba na madamot. Di ka nagpapautang. Nagbago ka na. Takot ang mga negosyante dyan kaya nalulugi. Yan ang pinaniniwalaan ko. Kasi ang kalaban natin dito, sobrang bait mo. Ayaw mong tanggihan yung mga mangungutang sa'yo. Yung mga hihingi ng tulong sa'yo tungkol sa pera. Di mo matatanggihan yun. Kasi ayaw mong magalit sila sa'yo. At kapag pinautang mo yun, tinulungan mo yun. Paano na negosyo mo? Pera ang dugo ng negosyo. Binigay mo lang sa ibang tao. Pinautang mo na wala namang balak bayadan ka. Kasi kilala ka nila. Alam nilang hindi ka magagalit kahit hindi ka bayadan. Kawawa ang negosyo natin dyan. Malulugi yan. At yan ang matindi nating kalaban. Kailangan nating talunin yan. Kaya ngayon palang inaanyayahan kita. Maging salbahe ka simula ngayon. Wala ka ng pake. Sasabihin ng iba. Kung magagalit sila na hindi mo sila tulungan, okay lang yun. Niyayaya kita dyan. Maging salbahe ka na. Para sa negosyo mong sari-sari store na yan. At inaanyayahan din kita para lagi tayo makapag-usap. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Usap lagi tayo. Kwentuhan lagi tayo tungkol sa negosyo. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Samahan mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo ko, palagi niyo pong tandaan ito ha. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng sari-sari store para malugi lang. Para maging mabait, magpautang. Binigyan tayo ng Diyos ng sari-sari store para maging malakas ka. Mas maging matapang. Simula ngayong araw, huwag ka nang matakot. Kahit magalit ang mga tatanggihan mo sa mga tulong na hinihingi nila, mas matakot ka. Sa panahong malugi ang negosyo mo, magtiwala ka sa sarili mo. Panindigan mo ang pinaniniwalaan mo. Kung may tiwala ka sa sarili mo, darating ang araw. Di pwedeng hindi ka magtagumpay. Isipin mo lagi, gagalingan mo. Papalaguin mo ang sari-sari store mo para sa anak mo. Para sa pamilya mo, tignan mo lagi sila. Di ba pangarap mo yan? Pangarap mong bigyan sila ng magandang buhay? Kaya mula ngayon, wag mo nang payagan ng sari-sari store mo. Nadiktahan ka ng takot sa sasabihin ng iba. Tandaan mo ito. Ikaw ang may hawak nito. Ikaw ang gagawa ng paraan. Ikaw ang magpapalago ng sari-sari store mong yan. Palagi kang magdasal. Palagi mong hingin sa kanya. Alam ko, ibibigay niya yan. Palakpakan naman dyan. Maraming salamat po sa ating magandang usapang ito. Alam ko marami kang natutunan. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako para lagi tayo makapag-usap. Makapagkwentuhan tungkol sa pagninegosyo. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Kwentuhan lagi tayo. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Kapwa negosyante kita. Usap lagi tayo. At nga pala, ako po ay nagtuturo sa pinakamakapangyarihang marketing sa negosyo. Paano akitin yung libo-libong tao para magka-interes sa tindahan mong yan? Marketing ang sagot. At ako po ay nagtuturo niyan. Gagawin po kitang mahusay sa pagmamarket ng negosyo. Isang buwan kitang tuturuan. Lahat ng sikreto ko, malalaman mo. Tuturuan din kita mag-vlog. Kasi vlog ang magpapasikat ng negosyo mo. Kailangan mong i-vlog yan. Yung sari-sari store mo. Kasi dyan uusbong ang maraming customer mo. Na ngayon mo palang makikilala. Kasi magbablog ka. At gagawin kitang mahusay na vlogger. Sa loob ng isang buwan. Ipagkatiwala mo sa akin ng isang buwan mo. Gagawin kitang mahusay sa pagbablog. Lahat ng kamag-anak mo bilib sa'yo yan. Maniwala ka sa akin. Kasi magbablog ka na. At mapapanood ka na nila. Comment ka dyan sa baba kung gusto mong magpaturo. Kung gusto mong i-avail ang programang binuksan ko. Marketing system, vlogging, tuturo ko yan sa'yo. Sa isang buong buwan, take note isang buwan. Ito isang araw lang kitang tinuturuan. Dami mo nang nalalaman. Ano pa? Pag isang buwan mo akong nakausap, anong epekto nun sa'yo? Comment ka dyan sa baba kung gusto mong magpaturo. At nga pala po, sa mga gusto pong kumuha ng ating libro, ito po ang librong yan. Chapter 1, Masama ba ang pera? Chapter 2, Bantay Kupit. Hanggang chapter 30 po yan. Yan po ang matututunan nyo sa librong yan. Sa mga gusto pong kumuha ng libro ko, free shipping po ako. Di-deliver ko po sa inyo. Kahit saan sa Pilipinas. Papa-deliver ko po yan. Free shipping po. Sa mga gusto pong kumuha ng aking libro, mabasa ang libro ko
na sinulat ko yan para sa inyo. Para sa mga negosyo nyo. Comment lang po kayo sa baba or text nyo po ako sa number na yan. Sa mga gusto pong makuha ang copy ng ating makapangyarihang libro tungkol sa negosyo. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!